Direktor Zai, masama ito. May pumipilit na operahan ang buntis. Dapat puntahan mo at tingnan. Ano? Tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo ako. Pakisalba ang aking sanggol. Tulungan ninyo ako. Pakitulungan ninyo ako. Anong ginagawa mo? Siya iyon. Ang ama ng bata. Direktor Zai, ano pong ginagawa ninyo rito? Kung hindi ako pumunta dito, hindi ko alam na ginagawa itong kahindik-hindak na bagay sa ospital. Mali po ako. Alam kong mali ako, Direktor Zai. Ang gwapo naman ng lalaking ito. Simula ngayon, tuluyan ka ng tinatanggal sa props yung medikal. Lumabas ka. Huwag po, Direktor Zai. Inosente po talaga ako. Kasalanan niya ito. Kasalanan ito ng mga magulang niya. Pinilit nila akong gawin iyon. Dr. Zai, ang kapatid ko po ito. May nangyari sa kanya, at ngayon ay buntis siya. Ginawa yun ni Papa para maprotektahan ang reputasyon niya. Personal na problema ko po yan. Wala na kayong pakialam dyan. Narinig mo ba ako? Lumayas ka na rito. Hindi ka pa ba aalis? Ikaw, sige, tara na. Kumusta ka na? Gusto mo bang magpa-check up? Ayos ka lang ba? Hindi mo na ba ako kilala? Kilala kita. Hindi ko pa nakikita. Ano bang iniisip ko? Panandalian lang yun. Tapos na, wala nang dapat pang mangyari pa. Wala. Hindi kita nakita. Salamat po, Doktor. Aalis na ako. Hayaan niyo pong tingnan ko. Hindi na kailangan. Hindi ko po kayang bayaran ang konsulta. Hindi kita sisingilin. Bukod pa dyan, gusto kong siguraduhin na maayos ka na bago ka umalis. Tungkulin ko po ito bilang doktor. Salamat po. 2 taon ko nang kilala si Dr. Zai. At ito ang unang beses na naging gaanong ang pakikitungo niya. Mukhang bata pa siya. Pinilit siguro siyang pumunta ng mga magulang niya. Niloko siguro siya ng isang walang hiya. Pasensya na. Payat na payat siya. Siguro ay napupunta lahat ng sustansya sa bata. Anong klaseng lalaki ang ganoon ka-irresponsible? Ayos ka lang ba, Dr. Zai? Magiging katulad ba siya ng babaeng ito? Buntis na siya sa anak ng iba. Kakaiba naman iyon. Anak ko yan. May problema ba? Hindi. Malusog naman ang bata. Mabuti naman. Sa totoo lang, mahihirapan ka ng husto kung ikaw lang ang magpapalaki sa batang ito. Hindi mo ba naisip na ipa-abort na lang? Hinding-hindi ko ipa-abort ang batang ito. Anong karapatan mo para makialam sa akin? Mali ang intindi mo. Hindi iyan ang ibig kong sabihin.
Sa tingin ko lang. Sa ganitong oras. Ang lalaking yan ay wala man lang sa tabi mo, hindi ka sinusuportahan. Hindi ka niya karapat-dapat ipagtanggol ng ganito. Ako ang ina ng anak niya. Pinoprotektahan ko ang anak ko. Teka. Ano ba ang gusto mong sabihin? Magkakakonekta ang susunod na silid. Doon tayo dumaan. Baby, ang tatay mo ay nasa harapan mo na. Pero hindi siya kayang kilalanin ni nanay. Pasensya na. Salamat. Ngayon, kung may mabait na kaluluwang tutulong sa akin, papakasalan ko siya kay Zai Yuzhao ng Zai Group. Palayawin mo siya, mahalin mo siya, protektahan mo siya, gawin mong isang napakagandang dalaga sa pamilya Zai. Si Zai Shijo ng Zai Group. Lola, kung manloloko ka man, paniwalaan naman sana ang mga kasinungalingan mo. Tanga lang ang tutulong. Halata namang niloloko tayo ng matandang yun. Tara na, huwag na natin siyang pansinin. May awa naman po, tulungan ninyo ako. Lola. Lola, kamusta na po kayo? Apo, salamat. Napakabuti mong bata, walang anuman, Lola. Dapat mas inaalagaan mo ang iyong kalusugan. Tatawagan ko ang pamilya mo para sunduin ka. Hindi na kailangan. Ang apo kong lalaki ay nagtatrabaho sa ospital sa unahan. Iya, 5 o 6 na buwan na yata ang tiyan mo, ano? Bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang asawa mo? Hiwalay na kami. Ano, hiwalay? Lola, may gagawin pa po ako. Aalis na po ako. Hanapin mo ang apo mo. Huwag kang aalis, huwag kang aalis. Hiwalay ka na sa asawa mo. Hindi mapakasal ang apo ko. Perpekto, kayo na lang ang magpakasal. Bagay na bagay kayo, maganda. Ayoko po, Lola, wala po akong balak magpakasal. Gwapo naman ang apo ko. Bakit hindi mo muna tingnan ang litrato niya? Di ko na kailangang makita ang litrato. May gagawin pa talaga ako, aalis na ako. Teka, huwag kang tatakbo, takbo. Ginang, mayroon po ba kayong kandidata para sa mapapangasawa ng apo ninyo? Nasa ospital po ang leader ng angkan at ang iba pa. Yung babae kanina. Alamin mo agad ang lahat tungkol sa kanya para sa akin. Tara na, hanapin natin si Yuzhao. Uy, nandyan siya. Sira ulo ka. Tatakbo ka pa. Bumalik ka at magpakasal na tayo. Bitawan mo ako. Hindi ako aalis. Yuzhao. Saan ka pupunta? Pangulo. Lola. Ikaw na bata ka, tatakas ka na naman. Saan ka naman kaya pupunta ngayon? Lola, pwede bang pakiliit lang? Ang daming tao. Magiging mas mahinahon ako sa'yo. Ang swerte mo nga't hindi ko pa napipilipit ang tenga mo. Yuzhao, ikaw lang ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Zai sa maraming henerasyon. Pero napaka-disappoint ka, mag-A30 ka na. At ako, isang matandang lalaki na isang paa na ang nasa hukay. Ay kailangan pang mag-alala sa kasal mo. Ulo ng pamilya, ang kasal, nasa tadhana. Hindi ito madaliin. Aba,
may gana ka pang magsabi niyan, bata ka. Kung hindi kami nagmadali, tapos hindi pa sana kami nanganak ng nanay mo sa edad na 20. Eksakto, sinasadya mo ata ito, gusto mong mapahamak ang pamilya natin. Use how. Para siyang mas mababa ang tingin sa sarili. Kapag namimili siya. Tumigil ka na nga. Sabi mo nga, nakasalalay sa tadhana ang pag-aasawa, di ba? May kilala akong mabait na babae. Ipakikilala kita. Pagkakilala mo pa lang sa kanya, sigurado akong magugustuhan mo siya. Tara na naman. Lin Feng, Lin Chu, nandito na ako. Madam, magandang balita, magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilyang Zai. Magandang balita, magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilyang Zai. Ano ang sinasabi mo? Nahanap ko na ang babaeng pinag-imbestigahan mo sa akin. Ipinakikita ng impormasyon na ito ang babae. Nakasama ni Yuzhao sa hotel noong nakaraang araw. Bukod pa riyan, kung iisipin ng mga araw, ang bata sa kanyang sinapupunan ay malamang na anak ni Kuya Yu. Nako, Diyos ko, sa mundong ito, may nagkataon bang ganyan? Siya nga pala. Ako ang ina ng bata. Pinoprotektahan ko ang anak ko. Ang tagal na ng panahon, at ang dami nang nangyari. Posibleng hindi anak ni Yujo ang bata. Kung gayon, maghahanap ako ng magpapasuri ng DNA. Hindi na kailangan. Ako na ang pupunta. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Umaayos ka. Huwag mong kalimutan, ang abo ng nanay mo. Meron pa rin tayo. Kung hindi ka susunod sa amin, ikakalat namin ang abo ng nanay mo. Lola, ang dinadala niyang sanggol. Sa akin nga ba talaga ito? Napakaganda, napakaganda talaga. Sa wakas, may tagapagmana na ang pamilyang Zai. Nasaan siya ngayon? Binata Zai. May impormasyon kami na siya ay dinukot sa daan. Nasa Tianhua Hotel siya ngayon. Pinilit siya ng pamilyang Kiao. Napakasalan ng idiot na anak ng pamilyang Zing. Sabihin mo sa lahat ng bodyguard na sumama sa akin. Hindi mo ako mapagbabantaan, kahit buhay pa ang ina ko. Hindi niya kailanman gugustuhing magpakasal ako dahil lang sa kanya. Napakasama ng ugali mo. Pero kung ang kasalang ito, mangyayari man o hindi ay wala ka nang magagawa roon. Tara na. Hindi ko inaasahan ang ganoong espesyal na pagpasok ng ating bride. Ngayon, imbitahan na natin ang ating bride para sa kanyang opisyal na pagpasok. Apo, puntahan mo at tingnan mo kung ano ang itsura ng iyong asawa. Sige po, ang asawa ko nga. Asawa ko siya. Kiao na yang Zai. Siya ang asawa mo at ang biyenan mo. Simula ngayon, dapat mo silang alagaan ng mabuti. Lalo na itong matandang ginang na ito. May puso siyang kasing bait ng bodhisattva. Isang mabuting tao talaga. Manang, wala akong kaalam-alam sa kasalang ito. Ang taong pinili ng pamilyang Zing. Hindi ikaw ang magdedesisyon, magustuhan mo man o hindi. Tama, ang may kasal sa isang pamilya na tulad ng mga Zing, isang kilalang pamilya. Ate, ito ay isang magandang kapalaran para sa iyo. Ang kapalaran mong yan, kunin mo na. Isang magandang asawa. Gusto ko siya, gusto ko siya, gusto ko ang asawa ko.
Nakita mo iyon. Sabi niya, gusto ka niya. Tita, tulungan niyo po ako. Tawagan niyo po ang pulis para sa akin, okay? Tatawag ng pulis. Ang gandang pagsasama. Bakit tatawag ng pulis? Sir, iligtas niyo po ako. Buntis po ako. Kung mapapangasawa ko ang pamilya Zing, hindi nila ako pakakawalan. Pakisalba po ako. Pagmamakaawa po ako sa inyo. Palaglag na lang po ang batang ito. Hindi ba't maganda kung magkaanak kayo ni Zing Xiao? Kiao na Yengzai, payo ko sa iyo, sumunod ka at pakasalan ng apo ko. At tapusin na ang kasal. Maaaring pag-isipan kong pagkalooban ng buhay ang anak sa sinapupunan mo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Huwag mo akong sisihin na masyadong malupit. Hindi ako magpapakasal. Kahit na mga hulugan ito na, mamatay ako kasama ang anak ko sa sinapupunan ko ngayon. Imposible akong may kasal sa kanya. Talagang hinahanap mo ito. Ang apo ko, gustong-gusto mo ba ang asawang ito? Gustong-gusto ko siya. Marunong siyang sumigaw. Kung gayon, dalhin mo na siya sa silid tulugan. Hindi pa po, Lola. Sabi nila, kailangan mo nang isuot ang singsing bago matuloy ang pagsasama. Doon pa lang siya magiging asawa. Lahat kayo, tingnan ninyo ang apo ko. Napakatalino niya. Tapos isuot mo muna ang singsing. At saka mo ipapasa. Kwarto ng mga bagong kasal. May tao. Hawakan ninyo siya para sa akin. Ayoko. Tigil. Saan ka akala mo pupunta? Kiao Minor, pakawalan mo ako. Ikaw na batang ito, huwag kang humingi ng gulo. Mga bodyguard, pigilan ninyo siya para sa akin. Isuot ng apo ko ang singsing sa kanya. Tapos dalhin ninyo siya sa silid tulugan. Pag nasuot na ng asawa ko ang singsing, mahahalikan ko na siya at mahahubaran ko na. Hindi ako ang asawa mo. Kahit isuot ko pa ang singsing, hindi mangyayari yon. Bitawan ninyo ako. Hawakan mo siya ng mahigpit. Huwag mong gawin. Hawakan mo siya ng mahigpit para sa akin. Kiao na Yengzai, sino ang nagsabi sa'yo na dapat kang maging mas mahusay kaysa sa akin? Sa itsura at pag-aaral simula pagkabata. Ngayon, ikakasal ka na sa isang tanga. Tingnan natin kung paano mo ako mapapanalunan ngayon. Bitawan mo ako. Ayoko. Bitawan mo ako. Hawakan ninyo siya ng mahigpit. Ayoko. Bitawan mo ako. Tigil na kayong lahat. Siya iyon. Ang doktor na iyon. Siya nga. Yung doktor na iyon. Ayos ka lang ba? Dr. Zai, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako pumunta, balak mo nga bang pakasalan ng iba?
Nakilala mo ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw pala iyon. Maglalakas loob kang pumunta sa pamilya Zing para manggulo. Mga bantay, ilabas niyo siya agad. Sa tingin mo kaya mo? Anong ginagawa mo? Halika na. Ang asawa ko, Lola, kinuha niya ang asawa ko. Huminto ka dyan. Alam mo ba ang mangyayari kung lalabanan mo ang pamilyang Zing? Ang pamilyang Zing, maglalakas loob silang magsalita ng kalokohan sa harapan ko. Ang yabang naman ng batang ito. Ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na, palayasin ninyo siya. Teka lang. Anong ginagawa mo? Doktor Zai. Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa akin ngayon. Pero isa ka lang namang maliit na doktor. Hindi ka nila kapantay. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Hindi naman sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Ang totoo niyan, ayaw ko lang. Makapangyarihan ng pamilyang Zing. Ginang Zing. Maaari ko pong pakasalan si Master Zing. Pero pakiusap, paalisin niyo na ang kaibigan ko. Gusto ko ng asawa, Lola, gusto ko. Gusto ko ang asawa ko, Lola. Sige, bibigyan kita ng isa. Bibigyan kita ng isa. Maaari kong tanggapin ang iyong kahilingan. Pero itong batang ito, ngayon na, dapat siyang magpakumbaba at humingi agad ng tawad sa akin. Magpakumbaba sa iyo. Talaga bang gusto mong mamatay? Agad. Ipapasara ang Zing Group. Alam mo ba kung gaano kalaki ang halaga ng Zing Group? Ang laki ng sinasabi mo. Sasabihin mong ipapasara mo ako. Kaya mo ba iyon? Kaya ko ba? Malalaman mo rin. Hello. Grupo Zing. Bangkarote. Bangkarote na ito. Ikaw. Sino ka ba? Sino ako? Hindi ka pa karapat dapat malaman. Pwede na ba tayong umalis? Sige. Para kanino ko ba ito ginagawa? Anong klaseng nilalang ang aking napukaw? Ikaw lang naman. Maling-mali ang pamilyang Kiyaw. Ikaw lang naman. Sabihin mo sa mga magulang mo na magpaliwanag sila ngayon din. Kung hindi, gagawin kong ang pamilyang Kiyaw ninyo mawala sa lungsod na ito. Sorpresa.
Tita. Tito. Kayo ay. Ano po ang ginagawa ninyo? Siyempre, para sa taong nagligtas. Sa angkan namin na 18 henerasyon ng nag-iisang tagapagmana. Para magkaroon ng isang seremonya ng pagtanggap. Hindi lang iyon, may inihanda rin kaming malaking regalo para kay Nayangzay. Sige na, umupo na kayo ng mabilis. Hindi ba kayo yung lola sa kalye? Hindi yung lola sa gilid ng daan. Ngayon, ako na ang lola ninyo. Kayo, bilisan ninyo at simulan na. Isang dakot na beans na nakakalat sa kama. Ang bawat henerasyon ay magiging postdoctoral. Ilagay ang mga perlas at agit. Naway maging mapagmahal ang mag-asawa at magkaroon ng magandang relasyon. Ikakalat ang mga diamante sa kama. Isang anak, maaaring magkambal. Lola, mga tiyo at tiya. Hindi na ninyo kailangang ikalat yan. Ayaw ninyo ng mga bagay na ito, di ba? Ayos lang, mayroon pa naman si Lola. Hindi ba kayo naghanda ng globally limited edition na susi ng sasakyan at titulo ng lupa? Ano pa nga bang silbi ng pagkalat ng mga walang kwentang bagay na ito? Oh, tingnan mo ako. Pasensya na, nakalimutan ko sandali. Papunta na. Ihagis mo ulit ang susi sa kama. Ang mga magiging apo mo ay magkakaroon ng lahat. Ilagay mo ang titulo ng lupa sa gitna. Sana'y magkaroon ka ng anak na babae na kasing ganda ng isang diwata. At isang anak na kasing gwapo ni Panan. Lola. Napakahalaga nito. Ano ba ang mahalaga dyan? Dala-dala mo ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Zay sa loob ng 18 henerasyon. Ikaw ang dakilang tagapag-ambag ng pamilyang Zay natin. Ano ba ang kahulugan ng lahat ng ito? Eksakto, hiha, ang dinadala mo, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Zay sa loob ng 18 henerasyon. Kung hindi dahil sa iyo, kung magtatago tayo sa ilalim ng lupa, at hindi natin igagalang ang ating mga ninuno, mapapag-alitan tayo. Ngunit ang mga bagay na ito ay napakahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na lang ng walang pag-aalala. Sa iyo naman talaga ito. Wala namang masama. Siyam na taon na ako ngayong taon. Matagal ko nang dapat nag-retire at nagtago na. Ngunit nag-aalala ko na baka hindi ko mahanap isang pinuno para sa pamilyang Zay. Hindi ko kailanman iningganang pumikit. Karga mo ang ika-18 henerasyon ng pamilyang Zay. Ikaw ang magmamana. Bilang pinuno ng pamilyang Zay. Pinuno. Kunin mo ito. Ikaw na ang pinuno ng pamilyang Zay. Lahat sa pamilyang Zay, lahat ay magpapadyak sa iyo. Hindi ko kaya. Paano ako magiging karapat-dapat na maging ulo ng pamilyang Zay? Paano mo nasasabing hindi ka karapat-dapat? Dahil lang sa dala mo ang ika-18 henerasyon na tagapagmana. Sapat na iyon para gawin mo iyon. Ang ulo ng pamilyang Zay. Suotin mo na. Galing ito sa pinuno ng angkan. Tanggapin mo na. Hindi ko talaga kaya, Lola. Suotin mo na lang. Pagbati po, pinuno ng angkan. Sige po, tapos na ang usapan. Pauwi na tayong lahat. Mag-ingat ka, pinuno. Ang batang ito ay hindi pa nakakakita ng ganito kalaking pagtitipon. Pero, huwag kang kabahan. Ikaw ang pinuno ng pamilyang Zay. Walang mangangahas na mga api sa iyo. Salamat po, Lola. Dahil sa batang ito, nagkaroon ako ng swerte na makilala kayong lahat. Pero pagkapanganak ng bata, tiyak na hindi na kayo magiging mababait sa akin, di ba? Galing kayo sa kasal, baka hindi pa kayo nakakapagkain, di ba? May isang tao. Dalhin ang inihandang pagkain.
Dalhin dito ang lupa. Lola, use how. Sasagutin ko lang ang tawag. Sige na, anak. Napakagaling mo talaga. Naglakas loob ka talagang tumakas sa kasal. Mukhang ayaw mo talaga sa batang nasa sinapupunan mo. Ang sanggol sa aking tiyan ay hindi bastardo.